Yon, magandang gabi po sa inyong lahat mga katropa at welcome back po ulit para sa ating panibagong video ngayong araw na ito. So kung nakita nyo sa ating patrailer ay sumasabog po yung aking bumbilya at umaabot po ng voltahe niya ng 20 volts. Oh my god. So alamin natin sa video na ito, papakita ko sa inyo kung ano yung naging problema ng motor ng ating katropa. Alright. Amo na din problema nagkurap-kurap. So busina waray lagi apon. So busina lagi waray. Mula dito sa part na ito, nung chinek ko ay akala ko battery lang yung problema kasi nung tinest light ko ay wala pong ilaw po yung kanyang battery pero umaandar po yung motor. Yan, wala pong pumapasok na kuryente dito. So syempre pinaginalaan kagad natin yung fuse, no? Pag ganitong walang kuryente pumapasok sa battery at umaandar naman po yung motor, ay ibig sabihin nag-supply naman po si regulator, check kagad natin dito sa fuse. Ayan, alright, so check ko dito sa fuse at napag-alaman ko dito sa fuse na ito po ay uminit mga idol, mga katropa. Ayan, no? So napakatigas pong buksan. Ayan, no? Oh, kitang-kita nyo naman, no? Ayan. So binuksan natin yan at dumikit na po yung sa plastic, no? Ito, dumikit na sa plastic at wala pong dumadaloy na kuryente papunta sa battery. Ayan. So ang gagawin natin dito, i-test light muna natin. Meron naman. So meron naman siya pero wala pong pumapasok na kuryente papunta sa ating battery dahil po dito sa kanyang terminal, dahil nga po uminit. Ayun nga po. So pag uminit po yan, ibig sabihin may problema. Ayun, no? Ay wala, no? Na damage. Ayan. So wala na daw. Magpapalit po tayo dyan ng fuse box at yung yakabit natin dyan ay yung heavy duty na fuse box, yung fuse. Yung payo na fuse. Ayan, alright. Ayan, papalitan natin to kanyang fuse na balas. Okay. So mula dito sa part na ito mga idol, no, ay chinecheck ko po dito yung daloy po ng kuryente muna, no. Check po na natin kung papasok nga ba yung kuryente papunta sa battery. Kasi nga po dahil ang sabi dito ni customer, yung kanya pong battery ay wala pa pong 2 months niyang ginagamit. Ayan mga idol. Tapos hindi na po ito nag-function na maayos. So ayan, so tinetest light ko dito gamit ang test light, mas mapapadali ang buhay nyo sa pag-wiring mga idol. Ayan, so ibig sabihin sa kabila walang dumadaloy na kuryente, kaya ang ginawa ko rito, itinap ko lang muna mga idol. Ayan, para ma-check ko kung saan po yung ibang problema na motor ni tropa. Ayan, so umiilaw na po siya rito sa part na ito. Ayan, so ibig sabihin dumadaloy na po yung kuryente papunta dito sa battery. Ayan, o. Dito may kuryente at may kuryente din doon sa battery. Ayan. So mula dyan sa part na yan mga idol, mapansin nyo, nirekta ko lang muna yan kasi gusto kong masigurado muna kung yung battery nga ba ni sir ay may problema na. Ayan. Alright. So nakikita nyo, terin nyo, umaandar po yung ating makina. Ngayon naman, check muna natin yung voltahe na pumapasok sa ating battery, no, or yung nilalabas na voltahe ng ating regulator, kung goods nga ba ito o hindi, no, kung nasa tama ba o hindi. Ayan, alright. So may voltmeter po tayo rito. Check natin yung voltahe. Yan, medyo masilaw lang ngayon ng mga idol, no, 9 point something. Ayan, isin muna natin yun. So medyo tabingi yung video natin kasi yung nagbibideo sa atin mga idol ay kamot ng kamot. Ayan, umabot po siya ng 16, 18, 21 yung nakita ko kanina. Yan ulit, so naka-minor po siya, naka-9 mga idol. Yan, 16, 18, 17, nagdra-drop sa 9, tapos yung pinakamataas na voltahe ay umaabot po sa 20 mga idol, no. Ayan, check muna natin, no, para mas makita nyo na mas maayos. Ayan, no, 19. Oh my god, 20. Ayan, so nag 21 po mga idol, oh. Grabe. So ano nga ba yung sira ng motor mga idol pag ganitong tumataas po yung voltahe ang kuryente ng yung motor? Ayan mga idol. Right, so matik po yan pag ganyan naglalabas po ng mataas na voltahe.
kahit nakakabit po sa battery, ay yung ating regulator mga idol. Ayan o. Ayan. So, magagawa pa tayo ng isang pagsusubok. Ayan o, sobrang lakas po ng kuryente. Papaputukin po natin yung ating bulb, no? Kasi ang sabi dito ni sir, umiilaw daw po yung kanyang headlight. Yung kanyang mini driving light umiilaw po lahat. Ngayon yung umiilaw na lang ay yung puti. Dahil nga po nagsipundihan daw mga idol. So nagtatanong siya kung bakit daw napundi. Ayan, alright. So papaputukin po natin yung ating headlight at pinaramdam ko po dito kay sir na mainit po sa part na ito na pinagdikitan natin. At saka yung wire dito ay umiinit. Ayan o. Okay. So ngayon gagawa po tayo ng isang pagtetest. Papaputukin po natin yung aking tawag nito tester. Ayan. Yung bumbilya po ng ating tester ay papasabugin ko mga idol. Para mas makita talaga ni sir na nag-high voltage yung kanyang regulator. At yung papalitan natin dyan mga idol, syempre yung sira yung regulator. Ayan. So i-revolution na natin to. Paputukin natin yung aking bumbilya. Bueno, yung bumalik na naman. Pero wala na yung mga idol. Yan, nung nakita nyo na biglang nawala, wala na po yun. Pundi na yan. No, hindi na yan gagana. Pag lumamig yan ay wala na, hindi na yan gagana. Yan, so nakita nyo kanina lumakas tapos biglang pumutok. Ayan mga idol. Ito po yung pinaka problema dyan mga idol, yung kanyang regulator. Hinugod ko po muna yan at tinest ko. At na-verify ko talaga na may problema talaga sa loob, no? Nagkakaroon po siya ng short circuit o nagkakaroon po siya ng pagka high voltage. So yung regulator na nakakabit kay tropa ay yung 5 wire na mayroon pong AC connection ng headlight mga idol. Ayan o. So magpapalit po tayo ngayon ng regulator. Depende sa regulator kung anong meron tayo dito. Ayan, alright. So kuha muna ako ng stocks. Pero bago ko makalimutan mga idol, no, bago tayo magpalit ng regulator, check muna natin yung kuryente na lumalabas galing po sa ating stator. Yung dalawa pong kulay yellow po dito sa wire na papasok ng ating regulator. No, yan po ay galing ng ating stator. Ayan, subukan muna natin pailawin, ipa-kickstart natin kay tropa. Yun. So hindi umilaw dahil yung bulb ko ay pundi na pala. Papalit muna ako ng bulb. Diba? Pinaputok natin to kanina eh. Patay na. Ayan, mula dito sa part na ito mga katropa ay nagpalit po tayo dito ng bulb. Ayan, ito po yung dati niyang bulb at pumutok na po yan. So titest muna natin yung kanyang stator, no, yung dalawang kulay yellow dyan. Titest natin yan kung goods nga ba ito o hindi na. Ayan, so gamit po yung ating test light. Itetest natin, tutusukin natin yung dalawang kulay yellow dyan. So mag-ingat po tayo sa pagtitest, baka tamaan po. Ayan, yung ground, no, masundot yung ground. So, double check natin, dapat umilaw yan. Yon, umilaw. Isa pa. Yon, okay. So, goods po yung ating kuryente na galing stator, mga idol. Yon, so ito po yung regulator na gagamitin po natin. 5 wire po siya, may kulay black, mga idol, no. Yung meron pong control ng high voltage. Ito po yun, no, mga idol, no. At kinuha ko lang po yung kanyang socket. Kasi magkaiba po sila ng socket ng dang dito. At ito pa rin po yung part na ito yung ginamit natin. Ayan. Para in case pwede natin tanggalin, no, hindi natin puputol-putulin yung mga wire dyan, no. So nagtap po tayo dito sa kulay black, no, accessories, no, kasi ito yung pinakamahalagang part, no. Yung kulay black na yung regulator, may kabit mo ito dito sa accessories wire or sa black ng yung motor. Ayan, no. Sa accessories wire may kulay, ikakabit yung kulay black ng iyong regulator. Ayan, so test muna natin yan at yan, umandar mga idol. So ito po yung gamit natin dyan, ha. Wala pong battery yan, titignan natin sa battery. Ayan, hindi po nakakabit yung battery. Regulator po natin na ikinabit, yun po yung nagpaandar sa motor ng ating katropa ngayon. Ayan. So ngayon i-check natin yung kanyang voltahe o yung lakas ng kuryente, manual muna bago gamitin natin ng voltmeter. Kasi may duda-duda ako na yung voltmeter ko ay baka nasira na or nagloko ito kanina sa sobrang lakas ng voltahe mga idol. Yan, so goods naman. Putukin natin to, paputukin natin yung peanut bulb natin kasi mura lang naman to eh. Yan. So paputukin natin yan. Yun, wala, ayaw nang pumutok. Alright.
normal So sakto na po yung kanyang kuryente na pagdating sa malakas na part ay hindi na po ito sumosobra pa. Alright, so ngayon naman gamitan natin ng voltmeter, no. Sana yung voltmeter natin ay gumagana pa at hindi sira na, kasi sa sobrang lakas ng kuryente kanina, malamang sa malamang ay nagloko na to or nag-shutdown na to. Yun, ba't nagiging 6? So ibig sabihin na nagloloko na to mga idol. Ayun o, 10, 9. Wala. Oh, yun na, yan sabi ko eh. Shutdown na mga idol. Wala na. Yun, wala na. Brand out na yung ating voltmeter. Naapektuhan ito kanina sa sobrang lakas po ng kuryente, no? Dahil nga rin po yung ating voltmeter ay may pagkaluma na, kaya nagloko na rin siguro to, no? Yan, wala na. So matagal ko rin ginamit tong voltmeter na to. Nagamit ko sa pag-check ng mga ganitong sitwasyon. At ayan, wala na siya. So wala na, bibilan tayo ng panibagong voltmeter. At least yan, na-verify natin gamit sa voltmeter na ito na may problema yung voltahe na pumapasok sa motor ng ating katropa. Ayan, so manual natin na lang, wala nang voltmeter. Yun, no? Okay, so walang problema, hindi pumuputok yung bombilya. So ibig sabihin, goods po yung regulator na ikinabit natin dito. Alright, so check naman natin dito po sa part na kanyang battery mga idol. Ayan, pasensya na po, medyo magalaw po yung nagka-camera sa atin, no? Yun, so wala namang problema dito sa part na ito. Yun, no, nire-revolution natin dyan at hindi po namumutok yung ating bombilya. Sayang, no, at nasira po yung ating voltmeter. Papakita ko sana sa inyo kung gaano kalakas yung kuryente ng ating regulator na ikinabit ngayon, o yung voltahe ng kuryente ng na-install natin ngayon. Ayan, alright. So yan, pinagdikit ko lang muna at observe natin kung iinit nga ba yung wire na yon, no? Kasi kanina sobrang init po mga idol, pati yung wire uminit. Kaya ikakabit lang muna natin yan at papandarin muna natin para malaman natin kung may mapasok na kuryente sa ating battery mga idol. Kasi nga po, di ba? Shutdown po yung ating battery. Ayun, no? So wala na talaga yung aking voltmeter. Sinubukan ko pa kanina dun sa may battery at wala talaga. Sira na yung voltmeter natin. So kailangan natin magpalit ng new one. Alright. So okay lang po yung mga idol, no? Walang problema sa atin yung mga ganung bagay. Ang mahalaga, ayos yung motor ng ating katropa. Don't revolution daw doon. So yung mga katropa, at mula dito sa part na ito ay okay na po ito mga katropa, no? At ibabalik na lang po natin lahat sa ayos yung motor ng ating katropa, at na-verify ko po dito na yung kanyang battery po ay wala na, no? Nag-shutdown na po. Totally na damage na po yung kanyang battery. Wala pa pong 2 buwan yung kanyang battery na sira po dahil po sa sobrang lakas po ng voltahe na ginagawa po ng kanyang regulator dati. Ayan, no? So ito po yung umaandar po yung motor at pumapasok naman po sa battery. Well, observe na rin po ni katropa o ng ating customer if mabuhay pa yung kanyang battery o hindi na, kasi kanina pinapaandar natin ito ng pinapaandar, tapos pinapatay natin, ay wala man lang pumapasok na kuryente, no? Nagsha-shutdown po siya. Ayan, alright. So kaya nasabi ko, observe ni tropa yung kanyang battery kung babalik pa sa normal o hindi na. Pero ngayon yung kuryente niya ay normal na po. Ayan, okay. So papalitan po natin yan ng fuse na mas matibay-tibay dyan sa part na yan. Tapos yung kanyang wiring ay ayusin po natin at ibabalik na po natin lahat sa ayos para masubukan natin if may mararamdaman pa tayong kakaiba dito o wala na. Pero para sa akin, observation natin dito ay okay na po. Ayan, kasi babalik na natin to lahat para matapos na tayo dito sa part na ito. Alright. So yung mga tropa, hanggang dito lang muna yung video natin, na sana may nakuha yung tips at kalaman sa ginawa nating video ngayon, at sana naman ay nagustuhan nyo
At baka pwede mainis ang subscribe dyan. Hit that notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. At kung nandito man sa Facebook, ay baka napafollow ng ating FB page, Papa Chad TV. Ayan, so dito lang muna tayo mga tropa. Peace out muna. Bye-bye. Salamat po.